As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett at please don't forget to subscribe dito po sa sa atin pong channel ngayong araw ng Lunes. Oo. Parang gusto ko nito aga ko matatapos, guys. Huling topic na natin, matatapos na tayo. Parang gusto ko to. Gusto ko tong ganitong schedule ulit. No, na-miss ko tong ganitong schedule. Imagine, alas 12, tapos na tayo, guys. Dati, pangalawang topic pa lang yung alas 12. Anyway. Ay, naka. Pero basta moving forward, split live na tayo. So, meron tayong hapon, meron tayong gabi. Para, kasi may mga, I understand naman may mga audience tayo na sa Pilipinas, syempre. At meron ding mga audience tayo na taga abroad. So, yun. So, mag-subscribe na kayo, guys, sa Coach Jarrett Live YouTube channel. Tsaka paki-follow yung ating Facebook page, Pinasabat Newsroom. And of course, meron din tayong tao dito. Facebook group, Tambay ng mga Kutseros. Okay. Nagulat ako sa post. Ay, saan Ay, nawala. Nagulat ako sa post ni Senator Risa Hontiveros. Nagpunta pala siya sa burol ni Mima. Punta siya sa burol ni Mima. Yun, ni Senator Risa. Yun, may tanong kanina sa previous na live stream kung makakabisita daw ba ako sa burol. I would love to. Kaso masyado ako malayo kasi. So magtitirik na lang ako ng kandila para sa kanya. Yun na lang pwede kong gawin. O pati nga si Senator Trillanes nandun din kanina. So it is what it is. Ganun lang talaga. But my prayers are with the family of Mima, and I'm happy sa direksyon ng investigasyon kung nakita nyo na. Tawag dito, may mga development na at isa sa mga persons of interest is an ex-boyfriend, if I'm not mistaken. Previous relationship daw, sabi ng pulis or previous person, or basta ganun dating. Parang ganun. Si Yusek din, nakita ko kanina, si Yusek nag-post ng pictures sa mga kaibigan natin, mga vlogger. Andun. Tsaka teka ba, mga nagpunta doon. Yun nga, former Senator Trillanes, and then nakita ko yung post kay, yung post ni Senator Risa. Ayun. So, I'm glad na malapit na ang hustisya. Konti na lang siguro. At I hope she does get the justice that she deserves. Ako, mga kababayan, violence is never the answer. Violence is never the answer for me. Mapa-personal, mapa-gobyerno, diba? It's never the answer. Walang dyan ang nangyari kasi nitong panahon ni Duterte, na-impluwensyahan yung tao na parang na-condition na ang solusyon sa lahat ng problema ay maglabas ka ng baril at barilin mo yung kaaway mo.
It's never the answer. It's never the answer. Violence is never the answer. Oo. Kaya nandyan yung batas. Kaya nandyan yung batas, guys. Kaya nandyan yung batas. So yun. Anyway, so there. So sana ho mga kababayan, mabura na ho sa isipan natin yung Sana sana mabura na sa isipan natin na kapag mayroong problema, kahit anong issue, kasi yung mga solusyon ni Digong, yung naging solusyon natin sa personal na buhay, hindi naman dapat ganun yun. So, tulad yan, yung sa AFP, kanina, mga Navy natin, pinukpok ng batons. Actually, dapat itatopic ko yun kaso naisip ko parang bukas na lang. Boss ko siya itatopic. But anyway, nakagalit yun. Ano nyo mga kababayan, ako ito opinion ko lang naman sabihin ko na ngayon. Hanggang maaga. Walang problema sa akin yung walang problema sa akin yung paalisin nila ng tahimik, yung kalmado at tahimik, etc., etc. Walang problema sa akin yun, tama yun. Pero sana sa susunod, they should be ready. Dapat ako personally, dapat mas maging handa sila. Kasi feeling ko, nagpunta sila doon in good faith. Na nandun lang talaga sila doon para nagpunta lang talaga sila para sitahin, para paalisin, that's it. Pero hindi mo pagkakatiwalaan ng Chinese Hindi mo sila pagkakatiwalaan. Ever. Lalo yung Chinese Communist Party. Imagine, papaalisin mo lang, pinukpo ka na. Di ba? So, dapat ready din sila. Dapat may hawak din sila. Susunod. Mas mataas yung nila, di ba? Mas malaki, rigid hull boats yung dala nila, di ba? Huwag dala sila pang butas. I-harpoon nila yon. Butasin nila yung barko. Yung nila, speedboat. Magdali sila ng pambutas doon. I-harpoon nila, whatever. Bahala sila. Butasin nila yon. Kasi hindi rin naman hindi titigil yung mga hayop na yan. Lang yan. Hindi mapagkakatiwalaan ng CCP, ang Chinese Communist Party. So, wag silang lalapit in good faith. Dapat i-expect nila na laging may gagawin sa kanila. Wag silang bababa ng depensa. Kasi traitor yung mga hayop na yan.